Hello guys. Sorry po sa mga pro-government pero to be fair, bibigyan naman natin ng good news. Yung DDS. Tatlong good news talaga. Unang-una, ewan ko ba't ko to sasabihin pro-government ako. Parang masasaktan kasi ako Pero anyway, para tao naman tayo, to be fair, for DDS, first, na good news nga, confident po ang inyong lawyer na ma-acquit si former President Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. Tatay Digong. Kasi ang binigay ng mga ebidensya, mga fake news. Alam niyo naman na DDS, di ba? So, mapapahiya na naman to. Hindi niyo ba alam na kapag nag-handle ang isang lawyer ng isang client, dapat very honest yung client para mabigyan ng napakagandang support at defense. Diba? So, ako, alam natin kung how DDS works. How the mind of Sara Duterte works. Sir, Chief, Attorney, atras na. Masasayang yung yung credibility. Diba? Good news. Alam nyo na. Siyempre, ilalaban ng yan. Ng kampo ni Sara Duterte. Kahit anong mangyari. Wait lang. Kahit anong mangyari. Diba? So, ang image mo, sir, mali ang kampong napuntahan mo. Kasi, hindi ka magsabi na you are confident that the acquittal of Duterte is certain. Ako na nagsabi, nagmamakawa na ako, you still have time to say no. Kasi you don't know the story. And you don't know the background of Duterte. Pakinggan natin siya. Confident. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC, kukumpirmahin si Hoffman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary. Yan si Attorney Medialdea. Second good news ko sa inyo. Di ba? Na-rush po siya sa hospital kasi umiba yung pakiramdam mo. Di ba? Tuwang-tuwang mga DDS. Kahit na DDS din yan, alam ko sa sarili nyo na ang gusto nyo pa rin yung medyo bata-bata at very accredited to work with the ICC. Di ba? Mga plastic kayo. Kayo din nag-aaway-away kayo. Kaya alam ko ang mindset nyo. Sana wag na lang si attorney kasi matanda na. Di ba? Mga imedora kayo. That's ang second good news na hindi na siya magtutuloy-tuloy. At abangan nyo yung third good news. Pakinggan natin muna ito. Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon. Diba? Habang nasa reception counter ng detention facility, ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea. Mga DDS, happy? Nagpatawag din ang ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Mga nagrarally din, syempre. Ayun kayo lang. Ng ilang grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa para igiit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Yes. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang Wait lang. responsabling Papunta pa lang tayo sa exciting part. Third good news ko sa mga DDS. At matutungtong. Alam ko matutuwa kayo dito. Alam ko matutuwa kayo dito. Bakit? Malamang si Duterte, lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang kaperahan, kahit saang bangko pa yan, to the highest level, aalamin nila yan. Yan ang third good news ko. Why? Because after that, marami naman mga DDS na matatauhan. Ay, shit, ba't sobrang kurap pala, ang dami palang kinuhang pera dito sa Pilipinas ng mga DDS. Matatauhan kayo. Di ba good news yun sa family nyo? Aminin. Super good news yun, Huwag kayong mag-ano-ano dito. Huwag nyo akong ano-anohin. Yan yung ka-good newsan. Kasi, ma-reinstate yung relationship nyo with your family members. Diba? Nakakatuwa yun. You know what? Napakasarap
napakasaya, napakasarap sa pakiramdam that you are reunited with your family. Because a lot of family members are having trouble. Kasi nga, mayroong mga DDS, mayroong mga ang masasama pa at masasaklap pa, kung sino pa ang mga less fortunate sa family members, kayo pa yung DDS. Diba? Yung mga wala namang napatunayan sa family, kayo yung mga DDS. Kung sino yung mga chismosa, sino yung mga wala, hindi nagtapos ng pag-aaral, matitigas ang ulo, may mga sariling gobyerno, kayo yung mga DDS. Diba? Again, may third good news sa mga DDS, ma-reinstate na yung relationship nyo with your family. Once na napatunayan natin na lahat ng mga ari-arian ni Duterte ay overwhelming. Marami naman mga DDS na kahit ano kasing sabihin nyo, alam natin na you have the sense of superiority. Kahit naman mali-mali. Ang nakakabad trip pa, yung mga DDS, hindi kayo magbigay ng very good substance, 'di ba? Kapag nakipag-usap kayo, puro kayo ad hominem. 'Di ba? Sa mga taong kausap nyo, kung pangit, prangka, tapos mga mura, 'di ba? Ganyan kayo, guys. You don't have any substance. Hindi 'yan nakakatalino. The reason why you are entitled to claim that you are the most intelligent with an IQ level from 500 to 200. No, 500 to 2,000. Diba? Isn't it so amazing? Pakinggan nyo to. Bayad sa mga biktima. At habang bumubuo. Yes, tama ang narinig nyo. Magbabayad po kapag si Duterte. Wala kasing rason na matatalo siya dito. Ako na nagsasabi. Sino ba ako? No. We promote justice. Yun tayo. We are after justice. Diba? Alam natin. Alam nyo sa sarili mga DDS Alam nyo sa sarili nyo talaga na ando na yung mga ebidensya Embrace it na lang. That is because of your pride. Kaya kayo ganyan Ang iba nga pag pinasahan mo, inispitan mo ng argument, wala na silang maisagot. Kasi nga, even the DDS warriors are just spreading fake news. Kayo, sobrang paniwala. Hala, nakalaya na si Duterte. Ang malala, ang pinifake news yun, nakalaya na si Duterte sa ICC. Pakinggan nyo to. Again, it is only the last resort, the cooperation of government with the ICC para ma-freeze lahat ng mga ari-arian ni Duterte so that we can secure that those who were victimized by the war on drugs will be benefited, di ba? Mabibigyan pa rin kahit papaano. You deserve it. Kulang pa nga yan Yung salin niya, pakinggan nyo na lang to. Tulong pa lang ang kaso ng isang suspect. Go. May hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari rin maglabas ng... Okay, tapusin na natin yan kasi may less than 1 minute na lang ako. Again, guys, yung ICC talaga, gumagawa na sila ng summoning letters for all the assets of Duterte. At ito na, diba? Part of the good news number 3. Malalaman na natin ang lahat ng mga ari-arian at dyan nyo ma-realize, ay shit, ba't ako naging DDS? What the hell on earth? I became DDS, part of this cult. Kulto ka, girl. Diba? Happy. Told you. 3 good news. Masabihan ko 3 good news mo ba? Magreklamo ka pa.